Matagumpay ang G7 Summit, isa sa pinakamatagumpay para sa akin. At hindi pwedeng naging mas maganda pa ang timing ng pulong na ito. Noong linggo, nakapagsara kami ng kasunduan sa Iran na natamo ang lahat ng layunin namin, lahat at higit pa. Tapusin ang kasalukuyang sigalot, muling buksan ang Strait of Hormuz at pigilan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuclear kailanman. Iyon ang layunin nito. Iyon ay mga 99%. Hindi maaaring magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Hindi nila ito pwedeng paunlarin, bilhin. Hindi sila kailanman pwedeng magkaroon ng sandatang nuclear. Kasabay ng anunsyo, gumana ito. Malapit dito, habang nagsisimula ng maniwala ang mga tao na mangyayari ito, nung gumagawa ang Iran ng ilang napakapositibong pahayag. Ang stock market ay biglang tumaas sa pinakamataas na record. Kumita ng libu-libong puntos sa pinakabagong maikling panahon. Libu-libong puntos. At ang langis ay bumabagsak nang hindi pa kailanman bumagsak dati base sa mga numerong antas na naabot nito. Bumagsak ang mga seletes, bumagsak ang mga uitos. Hindi pa sila nakakakita ng kahit anong katulad nito. Pero kung hindi namin ginawa ang kasunduang iyon, baka nakapagbagsak pa kami ng mas maraming bomba sa loob ng 3 linggo pa. 2 linggo, 4 na linggo, 2 taon. Hindi mo makikita ang hayagang lagim o makakamit ang tagumpay. Imbis na tumaas sa di pa nararanas ang antas, ang iyong merkado ay babagsak sa antas na di rin pa nakita ng kahit sino. Siguro, maliban na lang noong 1,929 o parang ganun. Lahat na matitigas ang loob, di nila napansin na higit 3 buwan ang kasunduan. Matagal na itong binubuo. Alam mo kung bakit? Dahil ako ang siyang nagtapos sa buhay ni General Soleimani. Kung hindi ko pinatay si General Soleimani, malamang hindi natin pinag-uusapan ngayon ang kasunduang ito. Dahil baliw siyang henyo. Hindi nila kailanman nagawang palitan siya. Pero maraming tao ang nakakalimot na yung mga matitigas ang ulo, alam mo? Yung mga matitigas ang ulo na magdadala sa bansa diretso sa kapahamakan. Sa nakaraan 2 araw, natalakay natin ang mga detalye ng makasaysayang kasunduang ito kasama ang ating mga kaibigan at pangunahing kaalyado, kabilang ang G7 at ilang presidente at punong ministro. Nandito si punong ministro Modi at nag-usap kami ng matagal. Ang galing niya. Masaya silang nagkaroon tayo ng kasunduan. Wala namang bansang lumapit at nagsabing ipagpatuloy ang pambubomba. Pakiusap, ipagpatuloy ang pambubomba. Mga hangal lang ang nagsasabi niyan, pero natutuwa akong ipaalam. Sa totoo lang, naging brutal ang huling 2 araw. Yung 200 milyong halaga ng bomba. At alam mo, napakamahal din yan. Sa totoo lang, bukod pa sa lahat ng iba pa. Alam nilang darating ako sa 3 gabi dahil sinabi namin na pupunta kami nun. Wala silang Navy, lumubog na yon. Wala na ring Air Force o kahit isang eroplano. Wala ring anti-aircraft na kagamitan, kaya malaya kaming kumilos. Wala na rin silang mga leader, pero may bagong grupo na sa tingin ko ay mas matalino. Para sa akin, napakatalino nila. Sa tingin ko, mas hindi sila ganun ka-radical at sa palagay ko, talagang magagaling sila. Totoo, mahal na mahal nila ang bansa nila. Alam mo, kapag pinag-uusapan ng pagbabago ng rehimen, walang nagsasabi niyan. Pero sa tingin ko, yon talaga yon. Tingnan mo, yung unang grupo ng mga leader nila, wala na lahat. Yung pangalawang grupo ng mga leader nila, wala na rin lahat. Yung 3 grupo ng leader nila, kakaunti lang ang umalis. Sa palagay ko, ito na ang pagbabago ng rehimen at mag-iiba na kilos nila. Palagay ko, nakikita nila ang ibang pamumuhay na di pa nila naranasan. Ang tanging ayaw kong makita ay isang ekonomikong sakuna. Kung ipinagpatuloy ninyo yon, pwedeng mangyari yon. Alam ko na tuwing nababanggit ang kapayapaan, agad tumataas ang stock market na parang rocket. Hindi ito bumagsak kahit kailan. Hindi nila nagustuhan. Alam mo, mas matalino ang stock market kaysa kahit sino, pati na ang mga tao sa entablado. Maliban sa akin, syempre. Tingnan natin, hindi ko alam. Ano sa tingin mo, Scott? Mas matalino ba ang stock market kaysa sa'yo? Hindi po, sir. Napakasamang pahayag yan. Sige lang, matalino talaga ang stock market. Kapag may sinasabi kaming kamangha-mangha, tulad ng magkakasundo kami, tumataas ito.
At tuwing may sinasabi kaming negatibo tulad ng hulaan mo, hindi kami makakarating sa kasunduan, bumabagsak ito ng malaki, Peter. Sobrang laki. May ibig sabihin yun sa iyo. Nag-aral ako tungkol sa mga presidente. May mabubuti, may masasama, at may dakila. Ilan lang ang tunay na dakila at may ilan ding napakasama. Nagkaroon tayo ng magaling kamakailan at ang tanging presidente na ayaw kong maging ay ang yumaong at dakilang Herbert Hoover. Ayoko na. Walang nakakaalam sa mangyayari. Pero may mga masamang nangyayari. Kaya nagkaroon ng pagkakataong pag-usapan ang detalye ng kasunduan kasama ang mga kaibigan at malalapit na kaalyado, pati na rin mga pinuno ng estado. Nandito silang lahat, marami sa kanila, higit pa sa 7. Gaya ng, alam mo, marami talaga sa kanila. Naglabas sila ng pahayag. Sa tingin ko, mahusay ang ginawa ni Pangulong Macron. Tagahanga talaga ako sa kanya at kay Brigitte. Naglabas silang lahat ng pahayag na gusto nila ang kasunduang ito para matapos na. Gusto nila ang katotohanan na ang mga hormone, huwag kalimutan, kung magpapasabog tayo ng bomba at gusto pa natin ng 1, 2, 3 buwan pa, marahil ilang linggo o kahit 3 buwan pa. Ano pa, ang meron ka na walang halaga, pero wala ka pa rin nun. Hindi kailanman bubuksan ang kipot dahil ang mga taong may mga barkong nagkakahalaga ng bilyong dolyar, mga barkong bilyon ang halaga, ayaw nilang maglaya gamit ang mga barkong iyon, ayaw din nilang isali ang kanilang mga barko. Kapag tumatawid ka sa baybayin at kipot, tapos may mga rocket sa ibabaw mo, pinoprotektahan nila ang kanilang bilyong dolyar na puhunan. Maari mawalaan ka ng langis ng ilang taon, mga tanga ang mga taong yan. Ako ang pinakamhigpit. Walang umatake kay Soleimani maliban sa akin. Nang patamaan ko siya, sabi ng mga tao, yon ang pinakamalaking pangyayari sa gitnang silangan sa 50 taon. Siya ang pinuno ng Iran at hindi nirerespeto, pero baliw na henyo siya. Henyo siya. Siya ang ama ng bombang tabing kalsada. At pagkatapos, kapag nakikita mo ang mga kabataan at sa ilang pagkakataon, mga babae, pero karamihan ay mga lalaki na naglalakad na walang mga binti, walang mga braso, na ang muka ay wasak-wasak sa pira-piraso. Iyan ang ginawa ni Soleimani. 75%, 76.2 ang sabi nila, o parang ganon. 75% yun si Soleimani. Nagkataon na galing siya sa Iran at pinasabog ko siya. Naalala mo ba yon? Pinasabog ko siya sa lambak ng kamatayan. Bumaba siya ng eroplano at sinundan namin siya. At sa totoo lang, dahil naging mabait sila sa akin, ang Israel, pero ayaw talaga nilang gawin ang pag-ataking yon. Handa no talaga sila. Noong gabi, bago ang pag-atake, sinabi nila sa akin na ayaw nila itong gawin. Kinailangan kong magdesisyon, kaya nagpasya akong gawin niyon, pero handa na sila. Isa itong joint venture, gaya ng sinasabi namin sa industriya ng real estate, isa itong joint venture sa pagitan ng Israel at namin. Pinag-aaralan namin ito buwan-buwan. Alam namin halos 1 buwan, bago pa kung anong eroplano sasakyan niya. Palagi siyang sumasakay sa malalaking commercial na eroplano na maraming tao dahil alam niyang hindi namin pababagsakin ang eroplanong sinasakyan niya. Matalino siya. Alam namin na nasa eroplano siya at sinusundan namin. Sabi ng Israel, hindi nila gagawin yon. Kailangan kong magdesisyon. May ilang magagaling akong general, hindi yung sa telebisyon, kundi tunay na magagaling. Gusto ko ring pasalamatan sina Pete Hegseth at General Racine Kane. Kamangha-mangha talaga sila. Sobrang galing ng mga taong ito, di na matutumbasan. May magagaling akong general at sinabi ko, kung ayaw itong gawin ng Israel, handa na kami. Kami ang gagawa. Gusto mo bang gawin o hindi? Sinabi niya, Gino, kung gusto ninyo, kaya namin ito. Paano? Gagawin pa naming mas magaling. Kami na lang, hindi na kailangan ng iba. Kaya tinapos namin si Solomon. Isa sa pinakamalalaking pangyayari sa gitnang silangan, marahil sa lahat ng panahon, sabi nila 50 o 100 taon. Nandun ako. Ayon sa punong ministro ng Pakistan, ito marahil ang pinakamalaking nangyari. Islam, walang makapaniwala. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ito nagsimula 3, 4 o 5 linggo nang nakalipas. At hindi gagawin yun ni Obama. Ang ginawa ni Obama ay ang JCPOA.
Nagkarga siya ng eroplano ng napakalaking halaga ng cash, mga berdeng perang papel, galing sa mga bangko sa buong Washington, Maryland at Virginia. Nawalan sila ng pera, wala silang pambayad sa pasahod. Lahat ng ito ay sinakay sa Boeing 757, isang magandang eroplano. Dinala ito sa Iran at ipinamahagi, sinuhulan ang mga tao. Akala nila matatapos nila yon. Pagkatapos, nagbigay pa sila ng bilyon-bilyong dolyar. At nakuha nila ang kasunduan na nagbubukas ng daan para sa isang sandatang nuklear. Talagang nagagalit ako. Sa tingin ko, may karapatan akong magalit kapag pinapanood ko ang mga bagay na ito. Palaging pinag-uusapan ito ng mga demokrata. Naihanda na namin ang kasunduang iyon. Meron kang kasunduan na magbibigay sa kanila ng legal na sandatang nuklear. At kung nangyari yon, mawawasak sana ang Israel. At para maging patas kay Bibi, mabuti talagang tao si Netanyahu. Minsan di siya masigla, pero mabait siya. Magandang samahan namin at mahusay siyang punong ministro. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa Lebanon. Sabi ko, pwede kang maging mas kalmado, kaibigan. Hindi mo kailangang sirain ang gusali tuwing may pumapasok. Tungkol iyon sa Hezbollah. Maganda ang samahan namin. Lagi niyan sinasabi na kami ang malaking katuwang at siya ang maliit. At totoo yun. Kaya pumunta siya sa bansa at nakiusap kay Pangulong Barack Hussein Obama na huwag ituloy ang JCPOA. Sinabi niya na maaaring iyon na ang katapusan ng Israel at yun nga sana ang nangyari kung hindi ako dumating mag-isa. Hindi siya pinakinggan ni Obama. Nagpunta si Bibi sa Kongreso at nakiusap pero wala rin nangyari. At meron silang kasunduang yon na talagang napakasama, na talagang masama para sa Israel. Masama talaga para sa Israel. At ganun na nga ang nangyari. Dumating ako at kinansela ang kasunduang yon. Kaunti na lang ang oras, maikli lang ang kasunduan. Sa ibang bansa, daan-daang taon ang kailangan, hindi 8 o 9 na taon. Hindi ito katulad ng pagpirma ng kontrata sa paupahan ng tindahan sa kanto. Kailangan mo ng daan-daang taon. Maikli lang ang kontrata ng paupahan. Matagal na itong expired. Kung hinayaan ko lang magpatuloy, mag-expire na sana at wala ka na dito. Marami ring tao ang wala na sana, pero nabura na sana ang Israel. Sa tingin ko, buong gitnang silangan ay nabura na rin sana. Nakita mo na lahat ay nagulat sa mga missile na yon. Tinutok nila sa iba't ibang lugar. Qatar, Arabia Saudita, mga Emiradong Arabang Unidos, pag-isipan mong mabuti yon. Bahrain, Kuwait, tinamaan sila. Wala talagang nagakala, pati ako. Hindi ko akalaing mangyayari yon, pati sila. Wasakin nila ang gitnang silangan at Israel. At kung nagkaroon sila ng sandatang nuklear, gagamitin nila yon agad-agad pagkatapos nilang makuha. Kaya pinahirapan ko talaga sila nang tinapos ko ang kapalpakan ni Barack Hussein Obama. JCPOA, isa sa pinakamasamang kasunduan. NAFTA siguro mas masama, pero mas malala ito para sa ekonomiya. Delikado ang kasunduang ito. Ibinigay sa kanila lahat, pati pera, na hindi naman natin talaga binibigay. Kung may duda ka, ipapamahagi namin ito para mabasa mo. Ito ay memorandum ng pagkakaunawaan. Kung di matapos sa 60 araw, babalik tayo sa pambubomba. Ayokong gawin yon dahil maganda na ang sitwasyon. Baka kailangan natin gawin ito dahil hindi natin papayag ang magkasandatang nuklear sila. Pero pumayag silang hindi nila gagawin na malinaw sa kasunduan. Kaya sa pangalawang yugto, nag-enrich sila ng material. Tinatawag ko ito na nuclear na alikabok. Nag-enrich sila ng material sa ilalim ng granite na bundok. Granite, para sa mga hindi sa konstruksyon, ay isang napakatibay at pinakamalakas na bato. Hindi ito kasing ganda ng marmol, pero mas matibay ito. Mas matibay ito, tulad ng bagong granite na inilagay ko sa hagdanan ng White House. Hanggang Oval Office na itim ang granite. Tinatayang abot ng 1,000,000 taon o higit pa ito. Walang marmol na ganoon ang kalidad. Ang marmol sa labas ay tumatagal ng hanggang 100 taon. Kaya ito ay mga bundok ng granito. Dumating ang mga B-2 at tinamaan ang mga bentilasyon sa dilim. Alauna ng madaling araw, walang buwan. May sinag silang mataas sa lahat ng direksyon. Ang galing ng ginawa ng mga taong yon. Pagkatapos, pinuna ng ilang media gaya ng CNN na baka hindi sila nakapinsala ng sapat.
At lumabas na mas malaki pa palang pinsala. Bumagsak ang mga bundok na yon sa ibabaw ng lahat. Walang makakakuha niyan ng matagal. Maliban na lang kung gusto nating kunin. Makukuha natin yan, pero tayo lang ang makakagawa niyan. Sinasabi nila na may kagamitan ang Sina para makuha yon, at tayo rin ay may kagamitan para makuha yon. At sa totoo lang, hindi naman ito mahalaga. Wala masyadong halaga. Pero gusto nating makuha ito para sa ating isipan at wala namang gumagalaw dyan. Mayroon din tayong mga kamera. Yan ang lakas ng kalawakan. Tayo ang may pinakamagagaling. Tayo talaga ang may pinakamalaking hukbo sa mundo. Ipinagmamalaki ko ang lakas ng kalawakan na ako ang lumika. May kamera tayo ng lakas ng kalawakan sa bawat pinto. Pero wala nang mga pinto, halos lahat ay nawasak na. Sa bawat bahagi niyan, kung may pumasok na may ID na may pangalan, tulad ni Mohammed, parang hula na isa sa 50. Marunong silang banggitin ang pangalan. Pwede nilang ibigay ang serial number sa iyo. Nakikita natin ang lahat. Hindi mo akalain ang kalidad natin, kaya tayo nagtagumpay. Ang blockade natin ay magiging bahagi ng kasaysayan bilang kamangha-mangha. Wala pang nakakita ng ganitong blockade, parang pader na bakal. Kaya ang nangyari ay tinapos na namin yon at tinatawag ko yon na nuclear na alikabok at doon natapos ang lahat ng yon. Kung hindi namin natamaan gamit ang B-2 bomber o nabigo yon, magkakaroon sila ng napakataas na antas ng nuclear bomb. Di man pinakamataas, mataas pa rin yon. Mas malalaki ang meron tayo, pero sana hindi natin kailangan gamitin yon. Tayo ang may pinakamalaki, ang Rusya ang pangalawa. Malayo pa ang Sina, pero balang araw aabot din sila. Sa ngayon, papalapit na sila, pero tayo pa rin ang pinakamalaki. Tayo ang may pinakamakapangyarihan, pero tayo rin ang may pinakamalaki sa lahat. Pero hindi rin naman ganoon kalayo ang Rusya. At pagkatapos ay ang Sina ang pangatlo, pero aabot din sila. Sa loob ng 5 taon, malamang pareho na sila ng antas. Dapat tayong magkasundo sa denuclearisasyon. Maganda sana yon. Hindi rin naman natin kailangan lahat ng yon. Hindi natin kailangan kayang pasabugin ang mundo ng 300 beses sunod-sunod. Nakakatakot talaga, sa totoo lang. Kung makakagawa tayo ng kasunduan sa denuclearisasyon, gustong-gusto ko yon. At sa dalawang yon, may isa na talagang handang gawin yon, sasabihin ko sa iyo. Pero yung isa, di ganun kahanda. Kailangan mo pa rin silang lahat. Kaya ang kasunduang narating natin sa Iran nung linggo ay pipirmahan na agad. Bukas o baka sa susunod na araw. Salamat. Tungkol sa mga kasunduan. Umiikot ang buong buhay ko sa mga yan. Lahat ng ginawa ko ay tungkol sa pagbuo ng mga kasunduan. Mga kasunduan. At may mga kakaibang bagay na nangyayari kapag may kasunduan. Pumasok ako sa mga kasunduan na halos sigurado na, pero hindi talaga pwedeng pirmahan. Hindi rin ito napipirmahan. Sumali rin ako sa mga negosasyong mukhang imposible, pero natutuloy pa rin. Kaya malamang pipirma tayo ng kasunduan dahil gusto rin nila. At kumikilos sila ng maayos. Nakaranas sila ng 2 malalaking dagok nung nakaraang linggo. 2 talagang malalaking dagok iyon. Kaya ang pinakamalaga ay pumayag ang Iran na hindi sila gagawa o kukuha ng sandatang nuklear. Hindi gagawa kasi nung una sinabi nilang hindi sila magde-develop ng sandatang nuklear. May ilang nagsabing ayos lang, pero may mga hindi sumang-ayon. Hindi ko nagustuhan na may nagsabing hindi sila magde-develop. Sabi ko, paano kung bumili sila? Hindi ko alam. Delikado kung may magbebenta. Kasi kung sino man ang magbenta sa kanila ng sandatang nuklear, tiyak na matatamaan din ng nuklear. Kung magbenta sila ng sandatang nuklear, ilan lang ang makakagawa noon, siguradong tatamaan sila ng nuclear attack. Hindi magtatagal ang bansang yon. Kaya delikado talaga ito para sa kahit sino. Pero gusto ko pa rin doon mismo. Kaya mag-develop, kumuha, bumili o mag-acquire ng kahit anong bagay. Makikita mo ito kapag nakita mo ang kasunduan na dapat gawing publiko. Nagpadala rin kami ng kopya sa Israel. Napakabuti nilang kapartner. Sa tingin ko, kaya pa nilang pagbutihin lalo sa Hezbollah. Akala nila hindi sila mahuhuli dahil hindi naman tayo nagbobomba tuwing almusal. Pero nagbomba tayo, lahat na 8-8 tao at hindi ako proud doon. Pero pumasok ang pangalawang grupo at sila rin ay hindi makatuwiran. Umalis na sila. Umalis na sila. Kaya kami na yung pangatlong grupong humarap sa kanila. May ilan nang pumanaw, pero kami ang humarap at naging maayos naman sila. Mas naging madali na ang mga dati kong sitwasyon. Nagkaroon na ako ng mas madadali, matitibay at matalino sila.
Ang trapiko ng dagat ng Hormuz ay tumaas na ng malaki at ang normal na daloy ng enerhiya ay muling magbabalik sa mga susunod na araw. $1 trillion ang kikitain ng mundo at naniniwala ako ang patuloy na tataas ang stock market. Ang tanging pagkakaiba ay may isang aktor na napaka-volatile, napakatigas at sa totoo lang, napakatalino. Alam mo, sa isang banda, meron silang primitibong kultura. Pero ito rin ay isang napakatalinong primitibong kultura. Sila ay napakatalino, magagaling na negosyador, pero tayo rin naman. Kaya, imbes na posibleng malugmok sa depresyon, imbes na gawing paboritong presidente si Herbert Hoover, palagi ako naging taong ayokong maging sa kahit anong paraan. Hindi ko pipiliin si Nixon. Hindi ko pipiliin, marami akong hindi pipiliin. Pero Herbert Hoover, lagi kong naisip. Siya ang naging dahilan nito. Masyado niyang mabilis tinaasa ng buwis at interest rate ng sabay na naging sanhi ng Great Depression. Sa tingin ko, hindi ko ulitin ang mga pagkakamaling yon. Binawasan ko ang buwis, hindi tinaasan. Kakabigay lang namin ng pinakamalaking bawas sa buwis sa kasaysayan ng bansa. Kaya makikipagtulungan tayo kasabay ng mga bansa sa Golpo para tugunan ang mga isyong hindi nuklear tulad ng mga karaniwang ballistic missile na pag-uusapan natin at suporta. Ibig ko sabihin, kailangan nilang magkaroon ng ilan dahil may iba ring mayroong ganon. Kailangan mo magkaroon ng ilan. May nagsabi na hindi mo dapat ibigay sa kanila. Ibig kong sabihin, may kilala akong mga tao, may ilan akong gusto sa kanila, pero hindi ako sa ngayon. Hindi ko sila tinitingnang matalino, Gino. Dapat hindi mo silang bigyan ng missile. Sabi ko, anong gagawin ko? Papayagan ko ang Saudi Arabia sa missiles pero sila hindi pwede. Oo, Gino. Hindi pwede, hindi ganun ang sistema. Alam mo, hindi ganun. Hindi rin missile ang problema. Oo, tinatamaan nila ang maliit na lugar pero hindi nila sinasabog ang buong planeta. Kaya ang mga bansa sa Gulf ay tatalakayin ang mga isatyong hindi nuklear dahil pag-uusapan natin ang mga ballistic missile at pag-uusapan din natin ang mga kinatawan nilang terorista na ayaw nating mangyari. Lubos akong nagpapasalamat sa ating mga katuwang sa Pakistan at Qatar na tunay na nagsusumikap. Kaunti lang ang nakakakilala sa kanya. Sa Pakistan, mabuti ito. Pero sa Qatar, medyo hindi sila magkasundo. At alam mo, magandang Qatar dahil katabi lang ito niya. Kapag lumilipad ako mula doon, mula sa lugar na yon, papuntang Saudi Arabia, lumilipad ako ng 40 minuto. At lumilipad ako papuntang United Arab Emirates ng 40 minuto. Dalawang magagaling na leader doon. Sa Saudi Arabia, buhay pa ang ama na kahanga-hanga at magiging mahusay din ang anak. Magiging magaling ka, hindi ba? Prinsipeng tagapagmana? Si Mohammed mula sa United Arab Emirates ay isang kamangha-manghang mandirigma. Nagbakawala siya ng bomba noong nakarang linggo. Sabi ko, sino ba ang nagpapasabog ng lahat ng bombang yan? Ang United Arab Emirates ang gumawa nun. Magaling na mandirigma si Mohammed. Sa loob ng dekada, sinusubukan ng mga gobyerno kumbinsihin ang Iran na isuko ang ambisyong nuklear. Pero lalong lumaki ang banta. Lalong lumalaki at tumitindi ang mga salita. At wala namang nangyayari. At lalo pang tumibay at tumigas ang Iran. Kung hindi natin sila pinasabog noong una at pagkatapos ay sinira ang mga sandatang yon, hindi na sila mapipigilan. Dapat noon pa ginawa ang ginagawa ko ngayon at ang ginawa ko ay dapat ginawa na noon pa. Mas madali sana yon, mas kaunting apoy ang kailangan. Pero hindi ganoon ang nangyari. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng bansang yon, pati na sa Israel at kay Bibi Netanyahu. Siyempre, hindi naging posible ang pag-usad na ito kung walang matinding pressure ng Estados Unidos sa rehimen nitong nakaraang 1.5 taon. Matagal na itong nagsimula mula nung pagkamatay ni Soleimani. Mahalaga yon. Ako ang pinakamahigpit na presidente sa Iran sa kasaysayan at alam nila yon. At sa totoo lang, kung hindi nila igagalang ang kasunduan o kung may mga bagay na hindi man lang nabanggit doon, ito ay isang memorandum ng pag-unawa. Pero may pagkakaunawaan kami sa ilang bagay kahit hindi na isulat sa papel. At kung di nila igalang yon, malamang babalik tayo sa pambobomba hanggang igalang nila. Kamangha-mangha talaga ang kayang gawin ng mga bomba. Sa madaling sabi, ang kasunduan ni Obama ay parang daan papunta sa sandatang nuklear.
Masasabi natin ang kasunduan ni Trump ay parang pader na hindi kayang lampasan ng sandatang nuklear. Walang makakadaan dyan dahil nagtayo tayo ng pader. Hindi nila makukuha yon. Iyan ang meron tayo ngayon. Malinaw niya ring sinabi ang pinakamahalagang probisyon para sa akin, bumubukas ang kipot. Pero mas hindi gaanong mahalaga yon kumpara sa isa pang probisyon. Ang probisyon, kahit ano pa ang numero nito, 5 man o 8. Malinaw ang pahayag na hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear at hindi rin sinabing magkakaroon sila nito sa loob ng kahit ilang taon. Sa panahon ni Obama, nagawa nilang magpayaman ng mas mabilis. Ang kasunduang ito ay nagbibigay sa Iran ng makasaysayang pagkakataon kung susundin nila ang ating binuksang landas ng kooperasyon. Ngayon may pagkakataon na ako mabuhay. Alam mo, may 100,000 tao sila. Gusto ng iba na bombahin ko ang tulay, kaya binomba ko na. Kasi umatras sila sa palako, kaya binomba ko yung pinakamalaki nilang tulay, parang George Washington Bridge ng Iran. Binomba natin ang tulay na yon, nakita mo. Mabilis ang atake ng F-22, ang pinakamahusay na fighter jet na nagawa. Sa totoo lang, nag-order pa tayo ng ilan pa. Babalik natin yon kasi sobrang epektibo. Ang galing talaga. Tingnan mo, tayo ang may pinakamalaking hukbo sa mundo. Yung mga B-2 bomber na yon, ang lupit. Sino mag-aakala magagawa nila yon? Kada isa may tig-2 dahil sa haba ng biyahe. Pero nagdala sila ng 3 pinakamalaki at pinakamabigat na bomba, daan-daang libong libra at parang wala lang. Ang galing talaga. Hindi pa sila na-detect at lumipat papuntang Iran ng buo. Isipin mo, buo at hindi na-detect. Ngayon, hinihintay na sila ng Iran. Hinihintay na nila sila at hindi pa nila kailanman nakita ang mga yon. Alas 1 ng madaling araw, hindi pa nila kailanman nakita ang mga yon. Stealth ang mga yon. Kaka-order pa lang din namin ng 22 pa. Mas maganda para sa akin ang bagong pinahusay na bersyon. Hindi ko alam kung paano kapag gagaling, pero gaya ng sinabi ko sa mga lider ng mundo dito ngayong linggo, umaasa ako na ang kasunduan sa kapayapaan ay simula ng mas malaking kasunduan sa lahat ng dako.